Nagniningning ang malawak na bulwagan ng Sandoval Tower na para bang dinilig ito ng mga bituin. Ang mga dambuhalang chandelier na gawa sa purong kristal ay nagkakalat ng ginintuang liwanag sa dagat ng mga eleganteng tao, mga lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana at mga babaeng balot sa seda at alahas. Mahihinang kalansing ng mga kopita ng champagne at mga kalkuladong halakhak ang maririnig, isang perpektong tugtugin para sa taon ng charity gala ng Sandoval Holdings. Isang gabi kung saan ang mga pinakamayayaman sa Maynila ay nagtitipon upang ipagmalaki ang kanilang kayamanan na nakabalat kayo bilang pagkakawanggawa. Sa gitna ng karagatan ng karangyaan at pagpapanggap, walang sino man ang nakapansin kay Carlo habang maingat niyang itinutulak ang kanyang cleaning cart sa gilid ng mga pasilyo. Ang kanyang mga mata ay laging nakayuko, isang kasanayang natutunan niya sa loob ng maraming taon. Sa mga lugar na tulad nito, ang mga taong tulad niya ay nagiging visible lamang kapag sila ay nagkakamali. Mag-ingat ka! Sigaw ng isang babaeng halos mabunggo niya natapon ang kaunti sa kanyang inumin. Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo? Paumanhin po, Ginang. Mahinang tugon ni Carlo, mabilis na umurong sa isang madilim na sulok. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa ibang bagay, isang bagay na nagdala sa kanya roong lahat sa gabing iyon. Sa gitna ng bulwagan sa isang nakaangat na entablado, naroon ang isang maringal na itim na grand piano, isang Steinway & Sons na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw na parang isang itim na hiyas na imposibleng abutin. Sinusulyapan ito ni Carlo. Sa tuwing may pagkakataon, nararamdaman ang hindi sinasadyang pagkilos ng kanyang mga daliri na naaalala ang mga galaw na hindi pa nalilimutan ng kanyang katawan. Mga Ginoo at Ginang, umalingaw-ngaw ang pinalakas na boses ng MC. Isang malaking karangalan na ipakilala sa inyo ang ating punong abala ngayong gabi, ang pinakamatagumpay na negosyante sa ating bansa, ang CEO ng Sandoval Holdings, Ginang Carmen Sandoval. Dumagundong ang palakpakan. Itinaas ni Carlo ang kanyang paningin at nakita siya. Naglakad si Carmen Sandoval patungo sa entablado na may kumpiyansa ng isang taong hindi pa nakaranas ng kabiguan. Ang kanyang presensya ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at pera perpektong ayos na buhok mga alahas, na mas mahal pa siguro sa kabuuang kikitain ni Carlos sa buong buhay niya, at ang ngiting iyon na hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Salamat, salamat. Nagsalita si Carmen, ang kanyang boses ay malinaw at may awtoridad. Tulad ng alam ninyo, ang layunin ng gabing ito ay makalikom ng pondo upang gawing mas magandang lugar ang lungsod na ito para sa mga taong tunay na mahalaga. Ilang nagkakaunawaang tawanan ang narinig mula sa mga manonood. Naramdaman ni Carlo ang bigat ng mga salitang iyon. Ang mga taong tunay na mahalaga. Para sa kanila, ang mga taong tulad niya ay hindi kasama sa kategoryang iyon. At para magbigay aliw sa ating gabi, patuloy ni Carmen, dinala namin ang kahangahangang pianong ito. Bagamat aaminin ko, gumawa siya ng isang madramang paghinto na tila walang sino man dito ang may sapat na talento para tugtugin ito. Nagtanong na ako at lahat ay magalang na tumanggi. Narinig ang mga bulungan. Ang sikat na pianistang kanilang kinuha ay nag-cancel sa huling sandali dahil sa isang emergency, at ngayon ang piano ay nananatiling isang hindi komportableng paalala ng sitwasyon. Sayang naman. Patuloy ni Carmen na may halong pang-uuyam. Nagbayad tayo ng malaki para dalhin ang instrumentong ito at lumalabas na walang sino man dito ang may sapat na klaseng pangmusika para. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Masyadong matindi ang pagtitig ni Carlos sa piano, kaya't hindi niya namalayan na nakaalis na pala siya sa kanyang sulok at ngayon ay kitang-kita na ng lahat. Isang hindi komportableng katahimikan
ang bumalot sa bulwagan. Tinaasan ni Carmen ng kilay si Carlo. Pinag-aaralan siya mula ulo hanggang paa na may ekspresyong pinaghalong pagkagulat at paghamak. Aba-aba. Dahan-dahan niyang sinabi, papalapit sa gilid ng entablado. Mukhang meron tayong isang taong labis na interesado sa ating piano. Ilang kinakabahang tawanan ang narinig mula sa mga panauhin. Naramdaman ni Carlo na parang mga karayom na tumutusok sa kanya ang lahat ng mga mata. Gusto niyang umurong magtago maglaho, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakadikit sa sahig. Sabihin mo nga diretsong turo sa kanya ni Carmen. Alam mo ba kung ano ang isang piano? O gusto mo lang ang kintab nito? Mas lumakas ang mga halakhak ngayon. Kinuyom ni Carlo ang kanyang mga kamao, ramdamang kahihiyang parang apoy na sumusunog sa kanyang mukha. Ngunit merong isang bagay sa kanyang mga mata, isang bagay na maling na-interpret ni Carmen bilang isang hamon. O teka, lalo pa siyang lumapit bumaba mula sa entablado at naglakad diretso patungo sa kanya. Ang buong bulwagan ay nanonood sa eksena na may morbid na pagkaaliw. Sasabihin mo ba sa akin na marunong kang tumugtog ng piano? Wala po akong sinabi, Ginang. Halos hindi marinig na sagot ni Carlo. Pero kung makatingin ka, para bang gusto mong hawakan? Giit ni Carmen ngayon ay nakatayo na mismo sa harap niya. Naamoy ni Carlo ang kanyang mamahaling pabango. Nakikita ang kislap ng malupit na kasiyahan sa kanyang mga mata. Nag-i-enjoy siya rito. Alam mo ba gawin nating mas interesante ito? Humarap siya sa mga manonood, itinaas ang kanyang mga braso na parang nasa teatro. Mga Ginoo, at ginang mayroon akong isang alok. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bulwagan. Ang Ginoong ito ay tila napaka-interesado sa ating piano, kaya bibigyan ko siya ng isang alok na hindi niya matatatanggihan. Naglakad siya pabalik sa entablado, bawat hakbang ay kalkulado para palakasin ang drama. Pakiramdam ni Carlo ay bumagal ang takbo ng mundo. Kung kaya mong patugtugin ang piano na yan, malakas at malinaw na pahayag ni Carmen, sabay turo sa maringal na instrumento at mapahanga mo, pakakasalan kita. Sumabog sa halakhakan ng buong bulwagan. Iyon ang pinakakatawa-tawang biro na narinig nila buong gabi. Isang bilyonarya na nag-aalok ng kasal sa isang janitor. Ang ideya ay sobrang katawa-tawa na ang ilang mga bisita ay napahawak pa sa kanilang tiyan. Anong masasabi mo? Patuloy ni Carmen ninanamnam ang bawat segundo. Tatanggapin mo ba ang hamon o mas gugustuhin mong bumalik sa iyong cart at ipagpatuloy ang iyong trabaho? Hirap huminga si Carlo. Sumisigaw ang bawat himaymay ng kanyang katawan na tumakbo umalis doon at wag nang lumingon pa. Ngunit pagkatapos ay muling napadako ang kanyang mga mata sa piano, ang magandang instrumento na yon na tumatawag sa kanya na parang isang matagal nang hindi nakikitang kaibigan. Sa kanyang isipan, bumuhos ang mga alaala na parang isang baha. Maliliit na kamay sa ibabaw ng mga puting teklado, isang malambing na boses na nagsasabing, mayroon kang biyaya anak. Huwag mong sayangin. Walang katapusang oras ng pagsasanay, mga palakpakan, pagkilala. At pagkatapos ay ang pagkawala, ang sakit, ang pagbagsak. Mukhang wala siyang lakas ng loob. Sigaw ng isang tao mula sa karamihan. Hayaan mo na siya, Carmen. Sabi naman ng isa pa. Sobra na ang kahihiyan. Ngunit hindi pa tapos si Carmen. Lumapit siyang muli kay Carlo, nagsasalita ngayon ng sapat na mahina para siya lang ang makarinig. Alam mo ba kung ano ang pinaka-nakakaawa? Bulong niya may lason sa bawat salita, na ang mga taong tulad mo ay hindi man lang nangangarap, ipinanganak sa ibaba at mamamatay sa ibaba. Iyon ang natural na kaayusan ng mga bagay. May nabasag sa loob ni Carlo sa sandaling iyon. Hindi ito galit, hindi ito paghihiganti. Ito ay isang bagay na mas malalim. Ito ay ang alaala ng kung sino siya dati
kung sino sana siya ng lahat nang nawala at inilibing niya sa ilalim ng mga taon ng katahimikan at pagsuko. Tinaas niya ang kanyang paningin at tumitig ng diretso sa mga mata ni Carmen. "Tinatanggap ko," sabi niya sa isang matatag na tinig. Natahimik ang buong bulwagan. Walang sino man ang umaasa sa sagot na yon. Maging si Carmen ay napaatras ng isang hakbang, nagulat sa unang pagkakataon sa gabing iyon. "Ano ang sinabi mo?" "Tinatanggap ko ang hamon ninyo." Ulit ni Carlo mas malakas ngayon. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. "Tugtugin ko ang piano." Nagbalik ang mga kinakabahang tawanan, ngunit may kakaiba na. Sa hangin isang tensyon na hindi naruroon kanina. Ang mga bisita ay lumapit sa entablado, sabik na makita kung paano magtatapos ang hindi inaasahang palabas na ito. Mabilis na nabawi ni Carmen ang kanyang kompostura. Bumalik ang kanyang ngiti, ngunit may pilit dito. "Sige," aniya kumumpas patungo sa piano. "Sige, ipakita mo sa amin kung ano ang kaya mo." Nagsimulang maglakad si Carlo patungo sa entablado. Bawat hakbang niya ay umalingaw-ngaw sa tensyonadong katahimikan ng bulwagan. Dahan-dahan niyang inakyat ang mga baitang ramdam, ang bigat ng daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya. Mga tinging puno ng panunuyan ng morbid na kuryosidad, ng pananabik na makita ang kanyang tiyak na pagkabigo. Umupo siya sa harap ng piano. Ang bangko ay perpektong nakaayos. Ang mga teklado ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sa isang sandali, tinitigan niya lang ang instrumento. Hinahayaan ang kanyang mga daliri na marahang dumampi sa malamig at makinis na ibabaw. "Kailangan mo ba ng manual?" Sigaw ng isang tao na sinundan pa ng tawanan. Ngunit hindi na sila naririnig ni Carlo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sa kanyang isipan, wala na siya sa bulwagang iyon na puno ng mga mapanghusgang tao. Nagbalik siya sa ibang lugar sa ibang panahon, kung kailan ang musika ang kanyang wika at ang piano ang kanyang boses. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga teklado. Ang buong bulwagan ay sabay-sabay na nagpigil ng hininga. At pagkatapos nagsimulang tumugtog si Carlo. Ang unang nota ay lumabas malinis perpekto, isang kristal na tunog na pumuno sa bawat sulok ng espasyo at tila nagpatahimik sa mismong hangin. Sinundan ito ng pangalawa at pangatlo. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw sa ibabaw ng mga teklado na may liksi at pagtitiwala na tila imposibleng manggaling sa isang janitor. Para bang ang mga kamay na yon ay hindi kailanman gumawa ng iba, kundi ang lumikha ng musika. Hindi ito isang simpleng piyesa. Ito ay isang komplikado at madamdaming sonata puno ng mga biglaang pagbabago ng tempo mula sa isang malungkot na bulong patungo sa isang nagngangalit na sigaw. Ang mga halakhak sa bulwagan ay tuluyang namatay. Ang mga mapanuyang bulungan ay naging ganap na katahimikan na binasag lamang ng musikang dumadaloy mula sa piano na parang tubig mula sa isang bukal. Si Carmen na kanina'y nakangiti nang may pagmamataas ay naramdaman ang paninigas ng kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi paniniwala habang pinapanood ang lalaking iyon ang janitor na kanyang ipinahiya na ginagawang isang extension ng kanyang kaluluwa ang piano. Nakatugtog si Carlo nang nakapikit lubos na nawala sa musika. Ang kanyang mga daliri ay sumasayaw sa ibabaw ng mga teklado na may kahusayang nakakapigil hininga. Hindi lamang ito perpektong teknik. Mayroong emosyon sa bawat nota, isang kwento sa bawat chord. Isang salaysay ng sakit at kagandahan na magkapulupot sa isang simponya na tila nagkukwento ng mga lihim na hindi kayang ipahayag ng mga salita. May mga luhang nagsimulang mamuo sa mga mata ng ilang tao sa manonood. Ang musika ay napakaganda, napakadalisay, na tila may hinihipo itong malalim sa puso ng bawat nakikinig. Nang marating niya ang kasukdulan ng piyesa, ang buong bulwagan ay tila nagpigil ng hininga.
Ang mga nota ay tumataas at bumababa na parang mga alon sa karagatan. Bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna patungo sa isang emosyonal na climax na nagpayanig sa kaluluwa ng bawat naroroon. At pagkatapos, dahan-dahan buong ingat tinugtog ni Carlo ang mga huling nota. Ang himig ay naglaho na parang isang buntong hininga, nag-iwan ng katahimikang napakalalim na maririnig mo ang tibok ng mga puso. Sa loob ng ilang segundo walang gumalaw, walang huminga. Dahan-dahang iminulat ni Carlo ang kanyang mga mata at tiningnan ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga teklado na para bang hindi siya makapaniwala na sila ang lumikha ng ganoong mahika. Noon, mula sa likuran ng bulwagan, isang tao ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Sa loob ng ilang segundo, ang buong lugar ay sumabog sa isang dumadagundong na palakpakan. Ang mga tao ay nagsitayuan, masigabong pumapalakpak ang ilan, ay hayagang umiiyak lahat, maliban sa isang tao. Si Carmen Sandoval ay nanatiling paralisa, nakatitig kay Carlo na may ekspresyong pinaghalong pagkabigla, galit at isang bagay pa isang bagay na mapanganib na kahawig ng respeto. Diyos ko, siya nga bulong ng isang matandang babae na kilala bilang si Gina Rosario Cruz, isang respetadong kritiko ng musika. Ang kanyang boses bagaman mahina ay narinig ng mga taong malapit sa kanya. Si Carlo De Leon, ang musical prodigy na naglaho 10 taon na ang nakalipas. Kumalat ang bulungan na parang apoy. Ang mga telepono ay nagsilabasan, ang mga daliri ay mabilis na nag-type sa mga screen, naghahanap ng pangalan. Carlo De Leon, ang Mozart ng Maynila. Ang henyong nawala matapos ang isang trahedya. Dahan-dahang tumayo si Carlo mula sa upuan ng piano, hinarap ang mga taong pumapalakpak sa kanya na para bang nakagawa siya ng isang himala. At sa isang paraan iyon nga ang nangyari. Bumaling siya kay Carmen na hanggang ngayon ay hindi pa rin makapagsalita. Ginang Sandoval? Nagsalita si Carlo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag pinalakas ng mikroponong malapit sa piano. Ang kanyang tingin ay diretso at hindi natitinag. Sa harap ng daan-daang testigo, sa tingin ko po ay natalo kayo sa isang pusta. Ang bulwagan ay muling natahimik na parang pinutulan ng dila. Lahat ng mga mata ay nagpalipat-lipat sa pagitan ni Carlo at Carmen, naghihintay kung ano ang susunod na mangyayari. Ang mga kamera ng telepono ay nakatutok, nagre-record. Ang kwentong ito ay magiging viral sa loob ng ilang minuto. Si Leo, ang business partner ni Carmen, ang unang umakyat sa entablado. Sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Isang pambihirang pagtatanghal, Ginoo. Isang pambihira. Sabi niya na may pilit na ngiti. Ngunit malinaw na ang sinabi ni Ginang Sandoval ay isang hyperbole lamang, isang paraan ng pagsasalita. Hindi ito biro. Putol ni Carlo, ang kanyang boses ay matalim na parang kutsilyo. Ito ay isang pampublikong hamon. May mga kondisyon at tinupad ko ang mga iyon. Mayroong higit sa 300 testigo rito. Sa wakas ay nakabawi si Carmen. Naglakad siya patungo sa gitna ng entablado, ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit na pilit tinatago. Iyon ay isang katawa-tawang biro. Sabi niya bawat salita ay may diin. Walang sino man sa matinong pag-iisip ang seseryoso sa ganoon. Siyempre, sagot ni Carlo, hindi inaalis ang kanyang tingin. Dahil ang mga taong tulad ko ay hindi maaaring magkaroon ng tunay na talento. Tama po ba? Magaling lang kaming maging invisible, maglinis ng mga kalat na iniiwan ninyo. Hindi yan ang sinasabi ko. Sigaw ni Carmen, ngunit ang kanyang boses ay walang kapanatagan. Kung gayon, ano po ang sinasabi ninyo? Humakbang si Carlo palapit sa kanya. Na ang salita ng isang Sandoval ay walang halaga, na maaari ninyong ipahiya ang isang tao sa publiko at pagkatapos ay magtago sa likod ng biro lang kapag hindi nangyari ang inaasahan ninyo. Sa puntong iyon, si Ricardo Molina,
ang pinakakilalang abogado sa lungsod at legal counsel ng kumpanya, ay mabilis na umakyat sa entablado. Carmen, bulong niya ng apurahan. Kailangan nating ayusin ito. Ngayon din. Humarap si Ricardo sa mikropono. Humihingi kami ng paumanhin sa kaunting kaguluhan. Tila mayroon tayong hindi inaasahang pag-unlad ng mga pangyayari. Anong pag-unlad? Sigaw ng isang reporter mula sa ibaba. Maninindigan ba si Ginang Sandoval sa kanyang salita? Naramdaman ni Carmen ang pagkakakulong. Tumingin siya sa paligid at nakita ang daan-daang telepono na nakatutok sa kanya. Ang bawat isa ay isang hukom na naghihintay sa kanyang hatol. Ang kanyang reputasyon, ang pangalan ng Sandoval, ang lahat ng pinaghirapan niya ay nakasabit sa isang sinulid. Kung aatras siya ngayon, hindi lang siya ang malupit na bilyonarya. Siya rin ay isang duwag na sinungaling. Tumingin siya kay Ricardo na may desperasyon. Bumulong ang abogado. Wala kang pagpipilian, Carmen. Ang pinsala sa iyong imahe ay magiging mas malaki kung aatras ka. Kailangan mong kontrolin ang naratibo. Humugot ng malalim na hininga si Carmen. Ang kanyang dibdib ay masikip. Hinarap niya ang mga manonood. Ang kanyang muka ay muling naging blangko at kontrolado. Mukhang may utang akong kasal. Anunsyo niya. Ang mga salita ay parang lasong lumalabas sa kanyang bibig. Isang malakas na hiyawan at bulungan ang pumuno sa bulwagan. Gulat. Hindi paniniwala. Kagalakan. Sa gitna ng kaguluhan, tinitigan ni Carmen si Carlo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Binabati kita, Ginoong De Leon. Sabi niya sa isang tinig na para sa kanya lamang. Nakuha mo na ang gusto mo. Hindi pan kalmadong sagot ni Carlo. Ito ay simula pa lamang. Ipinahayag ni Leo na magkakaroon ng maikling pahinga. Sa gitna ng pagkalito ng mga bisita, hinila ni Ricardo sina Carmen at Carlo patungo sa isang pribadong silid. Ano ang gagawin natin? Galit na tanong ni Carmen pagkasara ng pinto. Tutuparin natin ang kasunduan, sabi ni Ricardo. Ngunit sa ating mga termino, isang kasal sa papel, isang kontrata, para iligtas ang iyong reputasyon. Isang buwan. Mabilis na sabi ni Carmen tumingin kay Carlo. Bibigyan kita ng isang buwan ng buhay na ito. Titira ka sa bahay ko, kikilalanin ka bilang asawa ko sa publiko. Pagkatapos ng isang buwan, maghihiwalay tayo at bibigyan kita ng perang hindi mo pa nakita sa buong buhay mo para manahimik ka. Tinitigan siya ni Carlo. Ang kanyang muka ay hindi mabasa. Hindi ko kailangan ng pera ninyo. Lahat ay may presyo. Sagot ni Carmen. Ang dignidad ko ay wala, tugon ni Carlo. Pero sige, isang buwan. Tatanggapin ko. Nang gabing iyon, habang ang balita tungkol sa kasal sa tadhana sa Sandoval Gala ay sumasabog sa internet, isang itim na luxury car ang tahimik na huminto sa harap ng Sandoval Tower. Pinagbuksan ni Carlo ng pinto. Walang imikan habang binabagtas nila ang mga kalsada ng Maynila patungo sa penthouse ni Carmen. Pagbukas ng pinto ng elevator, diretso sa loob ng malawak at malamig na sala, naramdaman ni Carlo ang pagpasok sa ibang mundo. Lahat ay puti-itim at kulay abo. Walang mga litrato, walang halaman, walang anumang personal na gamit. Ito ay isang bahay na walang kaluluwa. Doon ang kwarto mo. Sabi ni Carmen, itinuro ang isang pasilyo nang hindi man lang siya tinitingnan. Huwag kang magkakamaling pumasok sa aking silid. Huwag mo akong kakausapin maliban kung kinakailangan. Para sa publiko tayo ay mag-asawa. Dito sa loob, isa ka lamang estranghero. Tumango si Carlo, hindi nagsalita. Iniwan niya ang kanyang maliit na bag sa sahig. Naiwan silang dalawa sa katahimikan ng malaking espasyo, mas malayo sa isa't isa kaysa dati. Dalawang estranghero, itinali ng isang pusta, at ng mga multo ng nakaraan na ngayon ay magsasama sa ilalim ng isang bubong. At sa isipan ni Carmen, isang tanong ang paulit-ulit, sino ba talaga ang lalaking ito at paano niya sisirain ang buhay na maingat niyang binuo? Paggising ni Carlo, ang unang bumati sa kanya
ay hindi ang ingay ng mga sasakyan at sigawan sa kanilang kalye, kundi isang katahimikang halos nakakabingi. Ang sinag ng araw ay sumasala sa mga floor-to-ceiling na bintana, naglalatag ng gintong liwanag sa sahig na gawa sa puting marmol. Tumayo siya mula sa malambot na kama, mas malambot pa sa anumang nahigaan niya, at pinagmasdan ng silid. Ito ay mas malaki pa sa buong apartment niya. Ang lahat ay nasa perpektong ayos, walang kahit isang bagay na wala sa lugar. Walang pakiramdam na may taong nakatira dito. Lumabas siya at natagpuan ang penthouse na walang katao-tao. Malamig, malawak, sterile, para siyang nasa loob ng isang mamahaling museo. Nakita niya si Carmen sa may kusina, nakasuot ng eleganteng sportswear, umiinom ng itim na kape habang nagbabasa ng balita sa isang tablet. Hindi man lang siya nito tiningnan. May mga patakaran. Sabi ni Carmen, ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol sa sahig. Una, ito ang teritoryo ko. Ang mga gamit dito ay mga gamit ko. Huwag kang gagalaw ng kahit ano nang walang pahintulot ko. Pangalawa, meron kang sarili mong banyo at silid. Manatili ka roon hanggat maaari. Pangatlo, kapag nasa labas tayo, kailangan nating umarte. Ngumiti ka, hawakan mo ang kamay ko kung kinakailangan. Pero pagpasok natin sa pinto ng unit na ito, ang palabas ay tapos na. Malinaw ba? Tumango si Carlo. Malinaw po. Ang unang araw ay lumipas sa isang mabigat na katahimikan. Ginugol ni Carmen ang buong araw sa kanyang home office, abala sa mga tawag at virtual meetings. Si Carlo naman ay nanatili sa kanyang silid, pakiramdam niya'y isang bilanggo sa isang ginintuang hawla. Gutom na ang kumakalam sa kanyang sikmura nang magpasya siyang lumabas para maghanap ng makakain. Ang kusina ni Carmen ay parang isang showroom. Lahat ng appliances ay high-tech at kumikinang. Walang kahit anong pagkain sa ref, maliban sa mga bote ng sparkling water at isang karton ng almond milk. Sa pantry, puro mga organic snacks at energy bars. Napabuntong hininga si Carlo. Sanay siya sa mainit na kanin at simpleng ulam. Nagpasya siyang maglinis na lang para malibang. Ito ang alam niyang gawin. Kumuha siya ng basahan at pinunasan ng isang coffee table na gawa sa salamin. Habang nagpupunas, napansin niya ang isang makapal na layer ng alikabok sa ilalim ng isang estante na puno ng mga babasaging figurin. Maingat niyang inabot ito para punasan ng, "Anong ginagawa mo?" Ang boses ni Carmen ay matalim, na parang yelo, nagpatindig ng balahibo ni Carlo. Nakatayo siya sa may pintuan ng opisina niya, ang mga matay nanlilisik. "Nagpupunas lang po," kalmadong sagot ni Carlo. "Sinabi kong huwag kang gagalaw ng mga gamit ko." Sigaw ni Carmen, lumakad palapit. "Hindi ka na janitor dito, pero huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Huwag mong hahawakan ang mga pag-aari ko. May alikabok lang." Mahinahong paliwanag ni Carlo, ngunit may bahid na ng inis sa kanyang boses. Ang isang bahay ay kailangang linisin, kailangan nitong magkaroon ng buhay. Tumingin siya sa paligid. Ang lugar na ito, parang walang kaluluwa. Isang bagay sa sinabi niyang yon ang tila sumampal kay Carmen. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Walang kaluluwa. Ulit niya, ang kanyang boses ay nanginginig. "Sino ka para husgahan ang pamumuhay ko? Ikaw na natutulog sa sahig bago ang gabing ito. Ikaw na walang-wala." "Mayroon akong wala sa inyo," sagot ni Carlo. Tinitigan siya ng diretso. "Mayroon akong mga alaala sa isang tahanan. Ito ay isang bahay, hindi isang tahanan." Iyon na ang huling patak. Ang kontrol na maingat na iniingatan ni Carmen ay biglang naglaho. Sa isang mabilis na kilos, dinampot niya ang isang mamahaling florera mula sa isang pedestal at ibinato ito ng buong lakas sa sahig. Blag. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa katahimikan na parang isang putok ng baril. Ang mga piraso nito ay kumalat sa makintab na sahig. "Sa bahay ko ako ang masusunod."
Umuungal na sigaw ni Carmen ang kanyang dibdib, ay mabilis na tumataas baba ang kanyang mga mata, ay nag-aapoy. Sa mundo ko ako ang nagtatakda ng mga patakaran. At kung hindi mo gusto malaya kang umalis at bumalik sa basurahang pinanggalingan mo, inaasahan niya na matatakot si Carlo na sisigaw pabalik o aatras. Ngunit hindi. Kalmadong tiningnan ni Carlo ang mga bubog sa sahig pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang takot sa kanyang mga mata, tanging isang nakakalungkot na pagkaunawa. Walang imik, lumuhod siya at isa-isang pinulot ang bawat matulis na piraso ng nabasag na florera. Bawat kilos niya ay maingat at delibere. Ang kanyang katahimikan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Dahil dito, biglang nahiya si Carmen sa kanyang ginawa. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang alon ng kahihiyan. Para siyang isang batang nag-tantrums. Tumayo ka dyan. Utos niya ngunit ang kanyang boses ay nawalan na ng lakas. Hindi siya pinansin ni Carlo. Ipinagpatuloy niya ang pagpulot hanggang sa malinis ang sahig. Dinala niya ang mga bubog sa basurahan sa kusina. Pagbalik niya, tiningnan niya si Carmen. Tapos na po akong maglinis. Sabi niya at naglakad pabalik sa kanyang silid, isinara ang pinto ng marahan. Naiwang mag-isa si Carmen sa gitna ng kanyang perpektong sala, nanginginig hindi dahil sa galit kundi dahil sa isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman pagkatalo. Maya-maya tumunog ang intercom. Si Leo. "Pabuksan mo, Carmen. Kailangan nating mag-usap," sabi ng boses nito sa speaker. Pinindot niya ang buton. Pagbukas ng elevator, pumasok si Leo na may dalang malaking folder. Ang kanyang mukha ay seryoso. "Nabalitaan mo na ba?" "Ang alinayam ni?" matamlay na tanong ni Carmen. "Si Enrique Vargas, ginigisa kanya sa media. Ginagamit niya ang eskandalo ng kasal mo para pabagsakin ang presyo ng stocks natin. Sinasabi niya na ang iyong erratic behavior ay patunay na hindi ka nakarapat-dapat mamuno sa Sandoval Holdings." Napaupo si Carmen sa sofa, napahawak sa kanyang sentido. "Hayop na yon." "Mas malala pa," sabi ni Leo, inilapag ang folder. "Tumawag siya ng emergency board meeting. Gusto niyang tanggalin ka bilang CEO." Napansin ni Leo ang tensyonadong hangin sa loob ng unit. "Ayos ka lang ba? Parang may dumaang bagyo dito." Hindi sumagot si Carmen, nakatitig lang sa kawalan. Sa sandaling iyon, lumabas si Carlo mula sa kanyang silid, bihis na. May dala siyang maliit na backpack. "Aalis ka?" tanong ni Carmen nagulat. "May kailangan lang po akong puntahan," sabi ni Carlo. Ang kanyang ekspresyon ay blanko. "Saan?" giit ni Carmen. Hindi siya sinagot ni Carlo. Naglakad siya patungo sa pinto. Biglang tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang mahinang ringtone na tila hindi bagay sa karangyaan ng lugar. Sinagot niya ito. "Hello?" Nakinig siya sa kabilang linya. Dahan-dahan nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Namutla siya at ang kanyang mga kamay na nakahawak sa telepono ay nagsimulang manginig. Tila siya nakakita ng multo. "Sige, papunta na ako." Bulong niya sa telepono. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pagkababa niya ng tawag, hindi siya tumingin kay Carmen o kay Leo. Nagmamadali siyang lumabas ng pinto at ang tunog ng pagsara ng elevator ang tanging naiwan. Naiwan si Carmen na nakatitig sa pintong pinaglabasan niya, isang bagong damdamin ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi galit, hindi kahihiyan, kundi pag-aalala. Saan siya pupunta? At anong balita ang natanggap niya na nagdulot ng ganoong takot sa mukha ng isang lalaking tila hindi natitinag? Hindi mapakali si Carmen. Matapos ang biglaang pag-alis ni Carlo, sinubukan niyang bumalik sa trabaho, ngunit ang imahe ng takot sa mukha nito ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang takot na mas malalim pa sa anumang nakita niya kanina sa kanilang pagtatalo. Sino ang tumawag sa kanya? Anong emergency ang magpapanginig sa isang lalaking tila bato? Ang pag-aalala ay isang dayuhang damdamin para sa kanya at hindi niya ito nagustuhan.
Ngunit mas malakas ang kanyang kuryosidad at ang pangangailangang malaman ang lahat ng kahinaan ng taong kasama niya sa bahay. Ito ay isang laro ng kapangyarihan, sabi niya sa sarili, at hindi siya magpapatalo. Manong sundan mo ang taxi na yon. Utos niya sa kanyang driver nang makita niyang sumakay si Carlo sa labas ng gusali. Huwag kang masyadong lalapit. Sinundan nila ang taxi sa loob ng halos 1 oras palayo sa mga makikinang na distrito ng Makati at patungo sa isang masikip na bahagi ng lungsod. Huminto ito sa harap ng isang malaking pampublikong sementeryo. Bumaba si Carlo may bitbit na 2 pumpon ng puting bulaklak. Nanatili si Carmen sa loob ng kanyang tinted na sasakyan, pinapanood ang lalaking naglakad papasok sa mga hilera ng mga puntod. Nag-aalinlangan siya kung susunod ba, ngunit may isang bagay na humila sa kanya, isang pagnanais na makita kung ano ang nagtatago sa likod ng tahimik na anyo ni Carlo. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, tahimik siyang sumunod nagtatago sa likod ng mga malalaking nicho. Nakita niya si Carlo na huminto sa harap ng 2 simpleng lapida na magkatabi. Umupo ito sa damuhan, hinaplos ang mga pangalang nakaukit sa malamig na bato. Teresa de Leon, minamahal na asawa at ina, Mia de Leon, aming anghel. Inilapag niya ang isang pumpon sa bawat lapida. Sa unang pagkakataon, mula nang makilala niya ito, nakita ni Carmen na gumuho ang kanyang depensa. Teresa! Mia! Narinig niyang bulong ni Carlo, ang kanyang boses ay basag. Patawarin niyo si Papa. Patawarin niyo ako. Niyakap niya ang isa sa mga lapida at ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Doon sa gitna ng katahimikan ng mga patay, umiyak si Carlo de Leon. Hindi ito isang simpleng pag-iyak. Ito ay isang hagulgol na puno ng sakit pagsisisi at isang pagkaulilang tila walang katapusan. Isang tunog ng kaluluwang dinurog. Nakatayong hindi kalayuan si Carmen ay parang napako sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng galit at paghamak na naramdaman niya para sa kanya ay biglang naglaho, napalitan ng isang damdaming hindi niya maintindihan. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang janitor na kanyang ipinahiya o ang lalaking pumilit sa kanya sa isang kasal. Nakita niya ang isang taong nawalan ng lahat, isang taong nagdadalamhati ng mas malalim kaysa sa inaakala niyang posible. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tao. Nagtagal sila roon, si Carlo na umiiyak sa puntod at si Carmen na tahimik na nanonood mula sa malayo hanggang sa ang araw ay nagsimulang bumaba. Nang sa wakas ay tumayo si Carlo, ang kanyang mukha ay namamaga at ang kanyang mga mata ay pula. Bumalik na si Carmen sa sasakyan. Ang biyahe pabalik ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Carlo ay nakatingin lang sa bintana na wala sa sariling mundo ng kalungkutan. Si Carmen naman ay hindi alam kung ano ang sasabihin. Paano ka makikipag-usap sa isang taong ngayon mo lang nakitang ganap na wasak? Pagdating nila sa penthouse, pagbukas ng pinto ng elevator, pareho silang natigilan. Isang babae ang nakatayo sa may sala naghihintay. Pamilyar ang kanyang mukha, ang mga mata, ang hugis ng panga. Ngunit ang kanyang pananamit ay simple at ang kanyang tindig ay may halong kaba at pag-aalinlangan. Angelica, sabi ni Carmen, ang kanyang boses ay biglang nanlamig na parang yelo. Ang anumang bakas ng simpatiya na naramdaman niya kanina ay naglaho. Vale, sagot ng babae, ang boses ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Carmen patungo kay Carlo na ngayon ay nakatayo sa likuran niya. Kailangan nating mag-usap. Wala tayong dapat pag-usapan. Matigas na, sabi ni Carmen. Sinabi ko na sa'yo hindi ka na welcome dito. Pero Carmen, pamilya tayo. Wala na tayong pamilya. Putol ni Carmen, ang kanyang boses ay tumaas. Sinira mo ang lahat dahil sa kasakiman mo, dahil sa katangahan mong magtiwala sa lalaking yon na wala ang lahat sa atin. Hindi mo alam ang buong kwento. Umiiyak na, sabi ni Angelica.
Nagkamali ako, oo, pero hindi ko sinadya. Hindi sinasadya. Humalakhak si Carmen isang tawang walang kagalakan. Hindi mo sinasadyang sirain ang kumpanya ni Papa. Hindi mo sinasadyang maging dahilan para atakihin siya sa puso. Sabihin mo sa akin, Angelica, hindi mo rin ba sinasadyang patayin ang sarili nating ama? Ang mga salitang yon ay tumama na parang isang sampal. Napahagulhol si Angelica. Huwag mong sabihin yan. Bakit di? Dahil totoo. Sigaw ni Carmen lumapit sa kanyang kapatid. Ang bawat salita ay puno ng laso na naipon sa loob ng maraming taon. Umalis ka. Umalis ka sa bahay ko at huwag ka nang babalik. Sinubukan ni Angelica na hawakan ang braso ni Carmen. Pakiusap, makinig ka. Sa galit itinulak siya ni Carmen. Sinabi kong umalis ka. Pak! Ang tunog ng isang malutong na sampal ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Napahawak si Angelica sa kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at sakit. Si Carmen ay humihingal, ang kanyang kamay ay nanginginig. Maging si Carlo ay natigilan sa biglaang karahasan. Sa pagkabigla at pag-atras ni Angelica, isang bagay ang nahulog mula sa bulsa ng jacket ni Carlo na hindi niya namalayang bahagyang nakabukas. Isang maliit kupas na litrato. Umupo si Angelica sa sahig umiiyak, ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa litratong nasa sahig, ilang pulgada lang mula sa kanya. Ang litrato ng isang masayang babae at isang maliit na batang babae na may malaking ngiti, parehong nakatingin sa kamera. Ang pamilya ni Carlo. Dahan-dahan huminto sa pag-iyak si Angelica. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nanginginig niyang dinampot ang litrato. Tinitigan niya ito na para bang nakakita siya ng multo. Hindi! Bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi. Hindi maari. Tumingala siya kay Carlo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng pangingilabot na hindi maintindihan ni Carmen. Sino? Sino sila? Tanong niya, ang kanyang daliri ay nanginginig habang nakaturo sa litrato. Naguluhan si Carlo, ang pamilya ko, ang asawa ko, at ang anak ko. Nabitawan ni Angelica ang litrato na para bang napaso siya. Umiling-iling siya, ang mga luha ay muling bumuhos, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa sampal, kundi dahil sa purong lagim. Hindi maaari. Ulit niya halos hindi na makahinga. Diyos ko, hindi maaari. Anong hindi maaari? Tanong ni Carmen, ang kanyang inis ay napalitan ng pagkalito. Angelica, tumayo ka dyan. Itigil mo na ang drama mo. Ngunit hindi tumayo si Angelica. Nanatili siyang nakaluhod sa sahig, nakatitig sa litrato na parang ito ang pinakakakilakilabot na bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Tumingin siya kay Carlo, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa at puno ng isang uri ng pagkasuklam sa sarili. Ang asawa mo? Nauutal niyang sabi. Ano ang pangalan niya? Kumunot ang noo ni Carlo. Ang kalungkutan niya ay nahaluan ng pagtataka. Bakit ganoon na lamang ang reaksyon ng kapatid ni Carmen sa litrato ng kanyang pamilya? Teresa. Sagot niya. Teresa de Leon. Sa pagkarinig ng pangalan, isang tunog na parang sinasakal ang kumawala sa lalamunan ni Angelica. Napahawak siya sa kanyang dibdib, tila hindi makahinga. Hindi. Siya yon. Hagulgol niya, umiling-iling na parang sinusubukang itaboy ang isang masamang panaginip. Diyos ko, patawarin mo ako. Siya yon. Ano ang sinasabi mo? Sigaw ni Carmen, nawawala na ng pasensya. Hinila niya ang kapatid patayo. Angelica, magsalita ka ng maayos. Anong siya yon? Tumingin si Angelica sa kanyang ate at sa sandaling iyon nakita ni Carmen
ang isang itsura ng purong takot at pagkasira sa mukha ng kanyang kapatid, isang itsurang hinding-hindi niya malilimutan. Ang lalaking pinakasalan ko. Nagsimulang magpaliwanag si Angelica. Bawat salita ay hirap na hirap lumabas. Si Miguel, ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin. Ang dahilan kung bakit namatay si Papa. Alam ko na yan, putol ni Carmen. Ano ang kinalaman niyan dito? May isa pang bagay siyang ginawa. Patuloy ni Angelica, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Isang gabi 10 taon na ang nakalilipas. Umuwi siyang lasing na lasing. Galit. Dahil nalaman niyang iniimbestigahan na siya ni Papa. Nag-away kami. Umalis siya, kinuha ang kotse. Sinubukan ko siyang pigilan pero napatigil siya na pahikbi. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat. Si Carlo na kanina'y tahimik lang ay nagsimulang makaramdam ng isang malamig na kaba sa kanyang dibdib. Anong nangyari, Angelica? Mahinang tanong ni Carlo, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nagmaneho siya, kahit lasing. Sabi ni Angelica, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sa highway. Nawalan siya ng kontrol sa sasakyan. Lumipat sa kabilang linya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Carlo. Ang kanyang mundo ay nagsimulang umikot. Ang mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya alam na umiiral ay nagsimulang magkabit-kabit sa isang nakapangingilabot na paraan. May nabangga siyang sasakyan. Halos pabulong na, sabi ni Angelica. Namatay siya sa aksidente at ang mga tao sa kabilang sasakyan. Hindi ko na inalam kung sino sila. Ang mga abogado na ang nag-asikaso. Masyado akong nasaktan, masyado akong natakot. Ang alam ko lang, may mga namatay din daw. Nabitawan ni Carlo ang hawak niyang bulaklak. Ang mga puting talulot ay kumalat sa sahig na parang mga luha. Ang kanyang mukha ay nawalan ng lahat ng emosyon. Isang blangkong maskara ng pagkabigla. Hindi bulong niya. Carlo. Nagsimulang magsalita si Carmen ngayon ay naiintindihan na ang nangyayari. Ang kanyang sariling mukha ay namutla. Hindi. Mas malakas na ulit ni Carlo, umiling-iling ang kanyang mga mata, ay nakatitig kay Angelica na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang gabi ng anibersaryo namin. Pauwi sila mula sa bahay ng nanay ni Teresa dahil kakatapos ko lang ng isang recital. Ang katahimikan sa penthouse ay napakabigat na, para bang kayang durugin ang lahat ng nasa loob nito. Ang marangyang sala ay naging isang korte kung saan ang isang hatol na 10 taon ng nakalibing ay biglang binuhay. Ang lalaking sumira sa pamilya ninyo. Sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at galit. Ay siya ring pumatay sa pamilya ko. Ang pagsisiwalat ay bumagsak na parang isang bomba. Napasigaw si Carmen. Hindi isang malakas na sigaw, kundi isang mahinang tunog ng pagkabigla at pangingilabot. Napaatras siya, napasandal sa pader, na para bang ang kanyang mga binti ay hindi na kayang suportahan ang bigat ng katotohanan ito. Ang lahat ng galit niya sa kanyang kapatid, ang lahat ng sakit na dinulot ng kanilang nakaraan, ay biglang naging walang kwenta kumpara sa napakalaking trahedyang nag-uugnay sa kanila sa lalaking nasa harapan niya. Nawala ang kontrol ni Carlo. Ang kalmadong lalaki na nakita ni Carmen ay naglaho pinalitan ng isang taong puno ng isang dekadang pinipigilang sakit. Sa isang iglap, sumugod siya patungo kay Angelica. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ikaw, umuungal siya, isang sigaw na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Alam mo ba? Alam mo ba kung ano ang ginawa niya sa akin? Kinuha niya ang lahat. Ang asawa ko, ang anak ko, ang 5 taong gulang kong anak. Napatili si Angelica at napaatras. Ngunit bago pa man makalapit si Carlo, humarang si Carmen. Itinulak niya si Carlo palayo ng buong lakas. Carlo, tama na. Sigaw niya, umiiyak na rin. Huwag mo akong hawakan.
Sigaw pabalik ni Carlo, sinusubukang lampasan si Carmen. Dahil sa inyo, dahil sa pamilya ninyo, nawala ang lahat sa akin. Hindi namin alam. Iyak ni Carmen. Hawak-hawak ang balikat ni Carlo, pilit na pinipigilan ang nanginginig niyang katawan. Carlo, maniwala ka, hindi namin alam. Ang kanilang pagtatalo, ang kanilang sigawan, ang kanilang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa malaki at walang lamang penthouse. 3 taong wasak, 3 buhay na pinagdugtong ng isang karumaldumal na aksidente, 3 kaluluwang nakakulong sa iisang impyerno na hindi nila alam na sabay-sabay pala nilang tinitirhan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Carmen na nasusuka siya. Ang hangin ay tila nauubos. Tumakbo siya patungo sa isang mesa sa gilid, kumuha ng isang pitzel ng malamig na tubig at walang pag-aalinlangang ibinuhos ito sa kanyang sariling mukha. Splash! Ang malamig na tubig ay tumulos sa kanyang buhok at damit, ngunit ito ang tanging paraan na naisip niya para manatiling nakatayo, para piliting gumana ang kanyang isip. Ngunit ang kanyang mga kamay na may hawak sa basang pitzel ay hindi mapigilan sa panginginig. Ang kasal na ito, ang pustahan, ang lahat ng nangyari. Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay isang malupit na biro ng tadhana. Ang lalaking ipinahiya niya, ang lalaking pinilit niyang pakasalan, ay ang taong may pinakamalaking karapatang kamuhian, ang kanyang pamilya. Paalisin niyo siya. Sabi ni Carlo, ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. Ang kanyang galit ay napalitan ng isang nakakakilabot na kalamigan. Nakaturo siya kay Angelica. Paalisin niyo siya sa harapan ko, bago pa may magawa akong pagsisisihan ko. Walang nagawa si Carmen kundi ang sundin siya. Hinila niya ang kanyang humahagulgol na kapatid patayo. Umalis ka na, Angelica. Umalis ka na. Dinala niya si Angelica sa elevator. Ang pinto ay sumara at ang tanging naiwan ay ang dalawa sa kanila. 2 tao sa isang marangyang silid na pinaghihiwalay ng isang bangin ng sakit at trahedya na ngayon lang nila natuklasan. Ang kanilang pekeng kasal ay biglang naging isang sumpa, isang panghabang buhay na paalala ng isang utang na hindi kailanman mababayaran. Ang mga sumunod na araw sa penthouse ay binalot ng isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa anumang sigaw. Ang malawak na espasyo sa pagitan nina Carlo at Carmen ay hindi na lamang pisikal. Ito ay isang bangin na puno ng hindi masabing mga salita, ng magkasalungat na emosyon, galit, pagsisisi, awa, at isang nakakabinging bigat ng kasalanan. Halos hindi na sila nagkikita. Si Carlo ay nananatili sa kanyang silid na para bang ang pinto ay isang harang laban sa mundong nagpapaalala sa kanya ng kanyang trahedya. Si Carmen naman ay ibinaon ang sarili sa trabaho, gumagawa mula umaga hanggang gabi sa kanyang opisina na para bang ang mga numero at kontrata ay kayang takpan ang mga sugat na biglang bumuka. Ang pagkain ay iniiwan na lamang ng kanilang kasambahay sa labas ng kani-kanilang mga pinto. Ang dating malamig na penthouse ay naging isang mausoleo, isang libingan ng mga multo ng nakaraan. Samantala, sa labas ng kanilang mga pader na gawa sa ginto, ang digmaan ay lalong umiinit. Si Enrique Vargas, na tila nakaamoy ng dugo, ay walang tigil sa kanyang pag-atake. Ginamit niya ang bawat koneksyon sa media para magpakalat ng mga bulong-bulungan tungkol sa mental instability ni Carmen. Ang stock ng Sandoval Holdings ay patuloy na bumabagsak. Para sa mundo ng korporasyon, ang isang CEO na nagpakasal sa isang janitor dahil sa isang pusta ay hindi lamang eskandaloso. Ito ay isang senyales ng kahinaan. Carmen, kailangan mong labanan ito. Sabi ni Leo, sa isang tawag sa telepono, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Kung hindi ka kikilos, mawawala sa atin ang lahat. Inaasikaso ko. Matamlay na sagot ni Carmen habang nakatitig sa isang komplikadong financial report na hindi niya maintindihan. Ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Sa mukha ni Carlo na puno ng sakit. Sa mukha ng kanyang kapatid na puno ng takot.
Isang gabi matapos ang halos 3 araw na walang tulog at halos walang kain na ramdaman ni Carmen na umiikot ang kanyang paningin. Ang mga letra sa kanyang computer screen ay nagsimulang magsayawan. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging halaya. Ang huli niyang nakita ay ang pagbagsak ng kanyang mamahaling paperweight sa sahig bago siya nilamon ng kadiliman. Narinig ni Carlo ang kalabog mula sa kanyang silid. Sa una binaliwala niya ito. Marahil ay isa na namang plorera ang binasag ni Carmen sa galit. Ngunit sinundan ito ng isang nakakabahalang katahimikan. Lumabag sa kanilang hindi nakasulat na kasunduan, lumabas siya ng kanyang silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Carmen. At doon nakita niya siya nakahandusay sa sahig. Walang malay ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Sa isang iglap na wala ang lahat ng galit at hinanakit sa puso ni Carlo. Ang nakita niya ay hindi si Carmen Sandoval, ang aroganteng bilyonarya. Nakita niya ang isang babaeng babasagin, isang taong nasa bingit ng pagbagsak. Walang pag-aalinlangan binuhat niya ito. Magaan siya, masyadong magaan. Dinala niya siya sa kanyang silid-tulugan, isang lugar na ipinagbawal sa kanya at maingat na inihiga sa malawak na kama. Tinawagan niya ang pribadong doktor ng pamilya Sandoval na sinabing ito ay dahil lamang sa matinding stress at dehydration. Habang hinihintay ang pagdating ng doktor, kumuha si Carlo ng isang maliit na tuwalya at binasa ito ng maligamgam na tubig. Maingat niyang pinunasan ng noo at mukha ni Carmen. Inalis niya ang mga sapatos nito at kinumutan siya. Nang gabing iyon, hindi umalis si Carlos sa tabi niya. Umupo siya sa isang silya sa gilid ng kama, tahimik na nagbabantay. Pinagmasdan niya ang mukha nito habang natutulog, walang mga pader, walang maskara ng kapangyarihan. Nakita niya ang mga bakas ng pagod sa ilalim ng mga mata nito, ang bahagyang pagkunot ng noo, na tila kahit sa pagtulog ay pasan-pasan nito ang bigat ng mundo. Sa unang pagkakataon, naisip niya na marahil katulad niya ito rin ay biktima-biktima ng isang pamilyang nawasak ng mga inaasahang kailangan niyang punan ng isang kayamanang nagsisilbing kulungan. Nang dumating ang doktor, binigyan lamang si Carmen ng IV fluids at inutusang magpahinga. Nang makaalis ang doktor, nagpunta si Carlos sa kusina. Sa kabila ng pagiging moderno nito, naghahanap siya ng mga simpleng sangkap. Nakakita siya ng bigas at ilang piraso ng manok. Sa loob ng 1 oras, ang dating sterile na kusina ay napuno ng amoy ng mainit na lugaw, isang amoy ng tahanan, isang amoy ng pag-aalaga. Kinabukasan ng umaga, dahan-dahang iminulat ni Carmen ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang ulo at tuyo ang kanyang lalamunan, ngunit ang pakiramdam niya ay mas maayos kaysa kahapon. Ang una niyang nakita ay hindi ang pamilyar na kisame ng kanyang silid, kundi ang mukha ni Carlo na nakaupo sa silya sa tabi ng kama. Ang ulo nito ay nakasandal sa pader, mahimbing na natutulog. Ang braso nito ay nakapatong sa kama, ilang pulgada lang mula sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay kalmado sa pagtulog, ngunit kahit doon nakikita ni Carmen ang bakas ng kalungkutan na permanenteng nakaukit dito. Sa isang sandali, nalimutan ni Carmen kung sino sila. Nalimutan niya ang pusta, ang kasunduan, ang trahedya. Ang nakita lamang niya ay isang lalaking nagbantay sa kanya buong gabi. Isang lalaking sa kabila ng lahat ng dahilan para kamuhian siya at ang kanyang pamilya ay piniling alagaan siya. Dahan-dahan bumangon siya, iniiwasang makagawa ng ingay. Kinuha niya ang isang makapal na kumot mula sa dulo ng kama at maingat na inilagay ito sa balikat ni Carlo. Isang simpleng kilos, ngunit para kay Carmen, ito ay isang pag-amin na may nagbago na sa loob niya. Pumunta siya sa sala at natigilan. Sa ibabaw ng coffee table, may isang mangkok ng lugaw na natatakpan pa para manatiling mainit, may kasamang isang baso ng tubig at gamot. Mayroon ding isang maliit na note na nakasulat sa isang tissue paper
sa isang sulat kamay na malinis at maayos. Kainin mo ito. Kailangan mong lumakas. Walang pangalan, walang emosyon, isang simpleng utos. Ngunit para kay Carmen ang mga salitang yon ay mas makahulugan pa kaysa sa anumang tula. Umupo siya sa sofa at dahan-dahang sinimulang kainin ang lugaw. Mainit, simple. At sa bawat subo, naramdaman niyang may isang bagay na mainit din ang nagsimulang pumuno sa malamig na bahagi ng kanyang puso. Nang magising si Carlo, natagpuan niya ang sarili na may kumot. Bumangon siya at lumabas ng silid. Nakita niya si Carmen na nakaupo sa sala, hawak ang walang lamang mangkok. Nagtama ang kanilang mga mata. Walang nagsalita, ngunit sa katahimikang yon may isang bagong pag-unawa ang nabuo. Salamat! Basag ni Carmen sa katahimikan ng kanyang boses ay mahina. Tumangulang si Carlo. Tungkol sa kapatid ko. Nagsimula si Carmen ngunit hindi niya alam kung paano tatapusin. Huwag na muna natin siyang pag-usapan. Sabi ni Carlo, hindi ito isang utos, kundi isang pakiusap. Masyado pang sariwa ang sugat. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Carmen. Si Leo. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala at pagmamadali. Carmen, nasaan ka? Hindi ka sumasagot buong gabi. Ayos lang ako, Leo. Anong problema? Isang malaking problema, sagot ni Leo. Ginamit ni Enrique ang pagliban mo sa mga meeting kahapon bilang ebidensya ng iyong incompetence. Nagtagumpay siya. Tumawag siya ng isang emergency shareholders meeting para bukas. Ang agenda, isang vote of no confidence. Gusto kanilang patalsikin bilang CEO. Nabitawan ni Carmen ang telepono. Nag-echo ang boses ni Leo mula sa speaker. Carmen, andyan ka pa ba? Ang lahat ng lakas na nakuha niya mula sa pag-aalaga ni Carlo ay biglang naglaho. Ito na, ang katapusan. Ang kumpanyang binuo ng kanyang ama, ang kumpanyang ipinangako niyang poprotektahan ay mawawala na sa kanya. Napasubsob siya sa kanyang mga kamay, ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Sa unang pagkakataon, sa harap ni Carlo, ipinakita niya ang kanyang tunay na kahinaan. Tahimik na pinulot ni Carlo ang telepono. Mr. Leo. Sabi niya sa speaker, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Bukas darating kami. Hindi siya susuko. Ibinaba niya ang tawag at tumingin kay Carmen na ngayon ay umiiyak ng tahimik. Umupo siya sa tabi nito, hindi masyadong malapit ngunit sapat na para maramdaman niya ang kanyang presensya. Hindi ka nag-iisa dito. Sabi niya hindi bilang asawa, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang taong nakakaunawa kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Kung gusto nilang lumaban, bibigyan natin sila ng laban. Anong ibig mong sabihin sa bibigyan natin sila ng laban? Tanong ni Carmen tumingala mula sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga, nagpapakita ng isang kahinaang kinamumuhian niyang ipakita. Wala na, Carlo. Tapos na. Si Enrique, mas tuso siya. Ginamit niya ang personal kong buhay laban sa akin. Paano ko lalabanan yon? Sa pamamagitan ng hindi paglalaro ng kanyang laro. Sagot ni Carlo, ang kanyang boses ay may diin. Gusto niyang isipin ng lahat na ikaw ay mahina, pabago-bago ng isip. Gusto niyang gamitin ang ating kasal bilang patunay. Kung gayon, gamitin din natin ito laban sa kanya. Paano, Anne? May pag-aalinlangang tanong ni Carmen. Ang kwento natin paliwanag ni Carlo. Kinamumuhian ito ng mundo ng korporasyon, ngunit kinagigiliwan ito ng publiko. Ang bilyonarya at ang janitor. Ito ay isang kwento. At sa bawat kwento, mayroong bida at kontrabida. Sa ngayon, ikaw ang ginagawa niyang kontrabida. Oras na para ipaalala sa kanila kung sino talaga ang halimaw sa kwentong ito.
Tumayo si Carlo. Utang ng pamilya mo sa pamilya ko. Isang utang na hindi kailanman mababayaran ng pera. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Carmen. Pero kung may isang bagay kang magagawa, ito yon, huwag mong hayaang manalo ang isang taong katulad ni Enrique Vargas. Huwag mong hayaang ang kasamaang tulad ng pumatay sa pamilya ko ang siya ring sisira sa pamana ng ama mo. Hayaan mo akong tulungan kang bawiin kung ano ang sayo. Mayroong apoy sa mga mata ni Carlo, isang determinasyon na ngayon lang nakita ni Carmen. Hindi ito ang tahimik na janitor o ang wasak na byudo. Ito ang Carlo de Leon na may kakayahang magpayanig ng isang bulwagan gamit lamang ang kanyang mga daliri. Isang henyo. At ang henyong iyon ay hindi limitado sa musika. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ni Carmen na hindi siya nag-iisa sa kanyang laban. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ay may bagong lakas. Ano ang plano? Ginugol nila ang buong magdamag sa paghahanda. Hindi na sila natulog. Nagtimpla si Carlo ng matapang na kape habang inilatag ni Carmen ang lahat ng dokumento tungkol kay Enrique Vargas, ang kanyang mga negosyo, ang kanyang mga kasosyo, ang kanyang mga kahinaan. Ang problema, sabi ni Carmen, ay napakalinis niyang magtrabaho. Walang ebidensya ng anumang iligal na gawain. Dahil sa maling lugar ka naghahanap, sabi ni Carlo. Hindi siya isang negosyante, ngunit isa siyang taong sanay mag-obserba mula sa anino. Hindi mo kailangan ng ebidensya ng krimen. Kailangan mo ng ebidensya ng kanyang karakter. Magdamag nilang pinag-aralan ang bawat detalye. Ginamit ni Carlo ang kanyang kakaibang perspektibo. Tiningnan niya hindi ang mga numero, kundi ang mga tao sa likod ng mga ito. Napansin niya ang isang paulit-ulit na pattern sa mga kumpanyang binibili ni Enrique. Laging may mga empleyadong biglaang nawawalan ng trabaho, mga maliliit na suppliers na hindi nababayaran, mga komunidad na napapabayaan. Hindi ito illegal. Sabi ni Carlo, itinuturo ang isang listahan. Pero immoral. Pinahahalagahan ng ama mo ang kanyang mga empleyado. Si Enrique, ang tanging pinahahalagahan niya ay ang pera. Sa tulong ni Leo na nagtatrabaho mula sa sarili nitong opisina, nakahanap sila ng isang maliit, halos nakatagong detalye. Isang maliit na kumpanya ng catering na naging supplier ng Sandoval Holdings sa loob ng 20 taon na pag-aari ng isang matandang mag-asawa. Isa ito sa mga unang tinanggal ni Enrique nang pansamantala niyang nakuha ang kontrol sa isang subsidiary ng Sandoval Holdings. Ito na, bulong ni Carlo. Hindi ito bomba, pero isa itong lamat sa kanyang perpektong baluti. Kinabukasan, ang boardroom ng Sandoval Holdings ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board at mga pangunahing shareholder ay nakaupo na may mga seryosong mukha. Si Enrique Vargas ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa at pagwawagi. Pumasok si Carmen, mukhang elegante at kalmado, na tila hindi apektado ng krisis. Sa tabi niya na ikinagulat ng lahat, ay si Carlo nakasuot ng simpleng suit na ipinahiram ni Leo. Ano ang ginagawa ng taong yan dito? Tanong ng isang board member, hindi man lang sinusubukang itago ang kanyang paghamak. Siya ang asawa ko. Simpleng sagot ni Carmen, at may karapatan siyang mapakinggan. Nagsimula si Enrique sa kanyang talumpati, puno ng mga corporate jargon tungkol sa pagbaba ng kita at questionable leadership decisions. Inilatag niya ang kanyang kaso ng may kirurhikong katumpakan. Bawat salita ay isang patalim na itinusok sa reputasyon ni Carmen. Nang matapos si Enrique, lahat ng mata ay napunta kay Carmen. Inaasahan nilang makikita ang isang babaeng talunan. Ngunit sa halip, tumayo si Carmen at sinabing, "Mayroon pong nais sabihin ang aking asawa." Lahat ay napatingin kay Carlo. Nagtawanan ng ilan. Ano ang sasabihin ng isang janitor sa isang corporate boardroom? Tumayo si Carlo, hindi sa pwesto sa harap, kundi sa gilid na parabang isa pa rin siyang tagamasid. "Hindi po ako isang negosyante." Nagsimula siya, ang kanyang boses
ay kalmado at malinaw. Hindi ko po naiintindihan ang lahat ng mga numero at porsyento na ipinakita ni Gia Vargas. Ngunit meron po akong naiintindihan. Naiintindihan ko ang halaga ng isang pangalan. Ikinuwento niya kung paano binuo ng ama ni Carmen ang Sandoval Holdings mula sa wala. Hindi sa pamamagitan ng panlalamang, kundi sa pamamagitan ng pagtitiwala at paggalang. Ang Sandoval Holdings ay hindi lamang isang kumpanya. Patuloy niya. Ito ay isang pamana ng pagpapahalaga sa mga tao. Pagkatapos ikinuwento niya ang tungkol sa maliit na kumpanya ng catering. Ang kwento ng mag-asawang naglingkod sa kumpanya sa loob ng 20 taon na itinuring si Don Francisco Sandoval bilang isang kaibigan, hindi lamang isang kliyente. At kung paano sila sa isang iglap ay itinapon na lamang ni Enrique Vargas na parang basura. Ito po ba ang uri ng pamumuno na gusto ninyo para sa kumpanyang ito? Tanong ni Carlo. Ang kanyang tingin ay isa-isang dumapo sa bawat miyembro ng board. Isang pamumunong nakakalimot sa mga taong tumulong sa pagbuo nito. Ang kanyang mga salita ay simple, ngunit tumagos ito sa puso ng mga nakikinig, lalo na sa mga matatandang miyembro ng board na nakakilala kay Don Francisco. Hindi niya inatake ang negosyo ni Enrique, inatake niya ang kaluluwa nito. Sa puntong yon tumayo si Carmen at sa perpektong tiyempo, ipinakita niya ang isang dokumento sa screen. At habang abala si G. Vargas sa pagtatapon sa mga tapat na supplier, abala rin pala siya sa paggawa ng isang lihim na kasunduan para ibenta ang isa sa ating pinakamahalagang ari-arian sa isang dayuhang kumpanya, isang bagay na direktang labag sa huling habilin ng aking ama. Ang ebidensya na tinutukoy niya ay hindi isang bagay na nakita nila sa mga opisyal na dokumento. Ito ay isang email na nakuha ni Leo mula sa isang loyalistang empleyado, isang bagay na natuklasan lamang dahil sa direksyong itinuro ni Carlo. Ang kumpiyansa sa mukha ni Enrique ay biglang naglaho. Natahimik ang boardroom. Ang kwento ni Carlo ay nagtanim ng pagdududa sa kanilang mga puso at ang ebidensya ni Carmen ang nagbigay ng pangwakas na suntok. Ngayon, sabi ni Carmen, ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Sino sa inyo ang boboto para alisin ako? Ang resulta ng botohan ay hindi pa pinal, ngunit sa mga mukha ng mga miyembro ng board, alam na ni Carmen at Carlo na nanalo sila sa laban. Ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos, at sa kanilang pag-alis sa boardroom magkahawak kamay, sa harap ng lahat alam nilang ito ay simula pa lamang ng kanilang tunay na pagsasanib-puwersa. Ang tagumpay sa boardroom ay hindi nagdulot ng pagdiriwang. Sa halip nag-iwan ito ng isang tahimik na pagmumuni-muni. Pag-uwi nila sa penthouse, ang tensyon sa pagitan nina Carmen at Carlo ay napalitan ng isang bagong damdamin paggalang. Hindi ko yun magagawa kung wala ka pango. Pag-amin ni Carmen habang nagtitimpla ng kape para sa kanilang dalawa, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa para sa iba. Nakita mo ang hindi ko nakita. Dahil tinitingnan ko kung saan ka hindi tumitingin. Sagot ni Carlo, tinanggap ang tasa. Masyado kang nakatutok sa tuktok, kaya hindi mo napapansin ang mga nasa ibaba. Ang kanilang pag-uusap ay pinutol ng pagdating ni Leo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang dalang masamang balita. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may halong lungkot at pag-asa. May dala siyang isang luma at maalikabok na kahon na gawa sa kahoy. Ano yan? Tanong ni Carmen. Ito ay mula sa personal na vault ng iyong ama. Paliwanag ni Leo, inilapag ang kahon sa mesa. Bago siya mamatay, mayroon siyang mga huling habilin sa akin. Isa na rito ay ibigay sa iyo ang kahon na ito. Kapag sa tingin ko ay handa ka na. At sa tingin ko pagkatapos ng nakita ko kanina, ngayon na ang tamang panahon. Nagkatinginan sina Carmen at Carlo. Dahan-dahang binuksan ni Carmen ang takip ng kahon. Sa loob, may mga lumang dokumento, ilang litrato, at 2 selyadong sobre na naninilaw na sa katagalan. Ang unang sobre ay may nakasulat na pangalan para sa aking anak si Carmen.
Ang pangalawa naman, na nagpatigil sa paghinga nilang dalawa, ay may nakasulat na, "Para kay G. Carlo de Leon." Nanginginig ang mga kamay ni Carmen habang kinukuha ang sobreng para kay Carlo. Paano? Paano nalaman ng ama ko ang tungkol sa'yo? Dahil alam niya ang lahat. Malungkot na sabi ni Leo. Pero mas mabuting hayaan nating sila ang magpaliwanag. Binuksan ni Carmen ang sobre at inabot kay Carlo. Ngunit tiningnan lamang ito ni Carlo na parang isang bomba. Hindi ko kaya, bulong niya. Basahin mo para sa akin. Tumango si Carmen. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob, may isang sulat. Ang sulat kamay ay pamilyar at masakit kay Carlo. Ito ay sulat ni Teresa, ang kanyang asawa, na isinulat sa mga huling sandali ng buhay nito. Nagsimulang magbasa si Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salita. Mahal kong Carlo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Ibig sabihin ang oras natin ay natapos ng mas maaga kaysa sa ating pinangarap. Patawad. Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Kilala kita. Iisipin mong kasalanan mo ito. Ngunit pakiusap, mahal ko, huwag. Ang tanging may kasalanan ay ang aksidente, isang kalupitan ng tadhana. Huwag mong hayaang kainin ng galit ang iyong puso. Mayroon akong isang huling hiling, Carlo. Mabuhay ka. Mabuhay ka para sa akin at para sa ating munting anghel, si Mia. Huwag mong hayaang mamatay ang musika sa'yo. Sa bawat pagtipa mo sa piano, isipin mo na lang na kasama mo kami nakikinig at nakangiti. Huwag mong isara ang iyong puso. Magmahal kang muli. Maging masaya ka. Iyan ang tanging paraan para maging tunay na payapa ang aming paglisan. Mahal na mahal kita magpakailanman. Nagmamahal, Teresa. Sa pagtatapos ng liham, si Carlo ay tahimik nang humahagulgol ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Carmen, na umiiyak na rin, ay inilapag ang sulat. Hinawakan niya ang balikat ni Carlo, isang kilos na puno ng simpatiya at pag-unawa. May isa pa, sabi ni Leo, itinuturo, ang sobreng para kay Carmen. Kinuha ito ni Carmen. Ito ay sulat mula sa kanyang ama. Anak kong Carmen, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nag-krus na ang landas ninyo ni Ginoong de Leon. Ibig sabihin, ang tadhanang kinatatakutan ko ay naganap na. Patawarin mo ako, anak. Nagtago ako ng isang malaking lihim. Nalaman ko ang tungkol sa aksidente ilang araw matapos itong mangyari. Ang asawa ng kapatid mo, si Miguel, ang may kagagawan. At ang kanyang mga biktima ay ang pamilya ni G. de Leon. Nalaman ko dahil ang asawa niya, si Ginang Teresa, ay nag-iwan ng liham para sa akin bago siya pumanaw. Duwag ako, Carmen. Sa halip na harapin ang katotohanan, itinago ko ito. Ayokong dagdagan pa ang sakit na nararamdaman ng kapatid mo. Ayokong masira pa ang pangalan ng ating pamilya. Ngunit ang aking kaduwagan ay nagdulot lamang ng mas mahabang pagdurusa para sa isang inosenteng tao. Huwag mo akong tularan. Huwag mong hayaang ang pride at takot ang magdikta sa'yo. Ang pamilya de Leon ay biktima ng isang pagkakamali ng ating pamilya. May utang tayo sa kanila na hindi mababayaran. Kung paano mo itatama ang pagkakamaling ito ay nasa sayo na. Ngunit umaasa ako na sa pagtatagpo ninyo, sa halip na magdulot ito ng mas marami pang sakit, sana'y maging daan ito para sa paghilom, para sa kanya, para sa kapatid mo, at para sa iyo. Nagmahal ang iyong ama, Francisco. Pagkatapos, basahin ang sulat, si Carmen ay napahagulgol ng malakas. Ang lahat ng galit niya sa kanyang ama, dahil sa pagiging mahina nito ay napalitan ng isang napakalalim na pag-unawa at awa. Pasan-pasan pala nito ang isang napakabigat na krus hanggang sa kanyang kamatayan. Ang stress na pumatay dito ay hindi lamang dahil sa negosyo, kundi dahil din sa konsensya. Sa gitna ng kanilang mga luha, isang bagay ang naging malinaw. Ang kanilang pagtatagpo ay hindi isang sumpa. Ito ay isang pagkakataon,
Isang pagkakataong itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Tumingin si Carmen kay Carlo na ngayon ay nakatingala na ang mga matay puno ng sariwang sakit, ngunit mayroon ding bahid ng kalinawan. Patawad, bulong ni Carmen. Patawad sa lahat ng ginawa ng pamilya ko. Umiling si Carlo. Hinawakan niya ang kamay ni Carmen. Sinabi ng asawa ko na magmahal akong muli. Sabi niya ang kanyang boses ay basag. Hindi niya sinabing sino, hindi niya sinabing paano. Sinabi niya lang na buksan ko ang aking puso. Ang bigat ng kanilang mga nakaraan, ang trahedya, ang mga lihim ang kasalanan ay hindi na isang pader na naghihiwalay sa kanila. Ito ngayon ay isang tulay, isang masakit basag, ngunit tunay na tulay na nag-uugnay sa kanilang dalawang kaluluwa. Sa unang pagkakataon, sa ilalim ng isang bubong, hindi na sila dalawang estranghero na pinilit magsama. Sila ay dalawang taong pinag-isa ng isang napakalalim at masakit na koneksyon. Kinuha ni Carmen ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ng kanyang kapatid. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Carlo. Itinatama ang isang pagkakamali, sagot ni Carmen. Nang may sumagot sa kabilang linya, huminga ng malalim si Carmen. "Angelica." Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag ngunit may halong pagsisisi. "Umuwi ka na. Kailangan nating mag-usap. Kailangan na nating ayusin ito." Ang gabi ng konsyerto ay dumating na may kasamang kuryente sa hangin. Ang makasaysayang bulwagan ng Cultural Center of the Philippines ay punong-puno. Ang bawat upuan ay okupado mga mayayaman, mga kritiko ng musika, mga ordinaryong tao na naantig sa kwento ni Carlo, at ang media na sabik sa bawat anggulo ng love bet na naging pinaka-pinag-uusapang kwento ng taon. Sa backstage, ang tensyon ay masasalat. Si Angelica ay naroon tahimik na nakatayo sa isang sulok kasama si Leo. Ito ang unang pagkakataon na muli silang nagkaharap ni Carmen matapos ang maraming taon ng pananahimik. "Salamat sa pagpunta," sabi ni Carmen lumapit sa kanyang kapatid. Ang mga salita ay simple ngunit puno ng kahulugan. "Hindi ako pwedeng mawala dito," sagot ni Angelica. Ang mga mata ay namumuo na sa luha. Para kay Papa at para sa kanila. Walang pag-aalinlangan niyakap ni Carmen ang kanyang kapatid. Isang yakap na mahigpit at puno ng mga salitang hindi nila masabi, patawad, pangunawa, pagsisisi. Ang pader ng yelo na binuo ni Carmen sa loob ng isang dekada ay tuluyan ng gumuho. Sa sandaling iyon, hindi sila ang CEO at ang kapatid na nagkamali. Sila ay dalawang anak na babae na nagluluksa at sabay na naghihilom. Si Carlo ay nakatayo sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang itim na kurbata. Ang kanyang refleksyon ay isang taong halos hindi na niya makilala. Hindi na ito ang aninong nagtatago sa dilim. Ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng kalungkutan, ay mayroon ng kislap, isang kislap ng layunin. "Handa ka na?" tanong ni Carmen lumapit mula sa likuran. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang kwelyo ng kanyang suit. Hinawakan ni Carlo ang mga kamay nito. Mas handa pa kaysa dati. Tumingin siya sa mga mata nito. "Carmen, ano man ang mangyari mamaya sa entablado, gusto kong malaman mo." "Shh!" Putol ni Carmen, inilagay ang isang daliri sa kanyang mga labi. "Mamaya na. Hayaan mong ang musika ang unang magsalita." Nang tawagin na ang kanyang pangalan, huminga nang malalim si Carlo at lumakad patungo sa entablado. Isang nakabibinging palakpakan ang sumalubong sa kanya. Umupo siya sa harap ng itim na grand piano, ang pamilyar na bigat ng mga teklado sa ilalim ng kanyang mga daliri ay nagbigay sa kanya ng lakas. Nang tumahimik ang bulwagan, nagsalita siya sa mikropono, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaabot sa bawat sulok ng teatro. "Magandang gabi po." Nagsimula siya. "Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang ang janitor na nanalo sa isang pusta. Ang iba naman ay marahil naaalala ako bilang isang pianistang naglaho 10 taon na
ang nakalilipas. Huminto siya, hinayaang lumubog ang kanyang mga salita. Ang totoo pareho po yon. Naglaho ako dahil nawala sa akin ang lahat ng pinakamahalaga sa buhay. Ang aking asawa, si Teresa. Ang aking anak, si Mia. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginig ngunit nagpatuloy siya. At sa kanilang pagkawala, nawala rin ang aking musika, nawala ang aking kaluluwa. Tumingin siya sa audience, ang kanyang tingin ay diretso at matapang. Pero sa mga nakalipas na linggo, may natutunan ako. Natutunan ko na ang mga trahedya ay may kakaibang paraan ng pagkonekta sa mga tao. Na ang mga sugat, kapag pinagsama, ay maaaring maging daan sa paghilom. Ang kanyang mga mata ay hinanap si Carmen sa audience na nakaupo sa unang hilera. Ang mukha nito ay basang-basa na sa luha. Ang gabing ito ay para sa kanila, para kay Teresa at Mia na nagturo sa akin kung paano magmahal, para kay Don Francisco Sandoval na nagtago ng isang mabigat na lihim para protektahan ang kanyang pamilya, at para sa lahat ng mga pusong nawalan at nasaktan ngunit patuloy na umaasang muling mabubuo. At huminga siya ng malalim. Ang gabing ito ay para sa babaeng nagpaalala sa akin kung paano muling mabuhay. Ang babaeng tulad ko ay wasak din sa loob, ngunit nagpakita ng tapang na harapin ang mga multo ng aming nakaraan. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa mga teklado, at pagkatapos, nagsimula siyang tumugtog. Hindi ito isang malungkot na sonata. Ito ay isang bagong komposisyon, isang piyesang isinulat niya sa mga gabing hindi siya makatulog sa penthouse. Ang musika ay nagsimula nang may kalungkutan, isang himig ng pagkawala. Ngunit dahan-dahan ito ay nagbago. Isang nota ng pag-asa ang pumasok, sinundan ng isa pa hanggang sa ang musika ay naging isang malakas na agos ng pagbangon, pagpapatawad at pag-asa. Bawat nota ay isang kwento. Ang sakit, ang pagkawasak, ang pagtatagpo, ang galit, ang pag-aalaga, ang mga liham, ang pagpapatawad, lahat ay naroon. Nang matapos ang piyesa, ang buong teatro ay binalot ng katahimikan na sinundan ng isang pagsabog ng palakpakan na mas malakas pa kaysa sa anumang narinig sa gabing iyon. Ngunit hindi pa tapos si Carlo. Tumayo siya. May isang huli pa po akong sasabihin. Anunsyo niya humihingal. Ang aming pagsasama ni Carmen Sandoval ay nagsimula sa isang pampublikong pusta. Isang biro na naging isang obligasyon, isang kontrata. Huminto siya at lahat ay nagpigil ng hininga. Ngayong gabi, sa harap ninyong lahat, nais kong baguhin ang mga termino ng kasunduang yon. Tumingin siya nang diretso kay Carmen. Carmen, ang pustahan ay naging isang panata. Ang kasunduan ay naging pag-ibig. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa audience. Mahal kita, sabi ni Carlo. Ang kanyang boses ay basag na sa emosyon, ngunit malinaw na narinig ng lahat. Mahal kita, hindi dahil sa ating nakaraan, kundi sa kabila nito. Mahal kita dahil sa'yo muli akong natutong huminga. Iniabot niya ang kanyang kamay. Halika rito. Nanginginig na tumayo si Carmen. Sa tulong ni Leo, umakyat siya sa entablado. Ang mga ilaw ng kamera ay kumikislap na parang mga bituin. Ang buong mundo ay nanonood. Sa gitna ng entablado, sa harap ng libu-libong tao, kinuha ni Carlo ang kanyang kamay. Hindi ko na kailangan pang maghintay ng isang buwan. Sabi niya, sapat na malakas para marinig sa mikropono. Carmen Sandoval, pakakasalan mo ba ako? Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa isang pusta, kundi dahil sa pag-ibig. Sa gitna ng kanyang mga luha, tumawa si Carmen. Isang tawang puno ng saya at kalayaan. Oo, sagot niya. Oo, Carlo, pakakasalan kita. Hinila siya ni Carlo palapit at hinalikan siya. Isang halik na nagpatigil sa mundo. Hindi ito ang halik ng dalawang taong nagpapanggap.
Ito ay isang halik na nagpapahayag ng lahat ng sakit ng paghilom ng pagpapatawad at ng isang pag-ibig na isinilang mula sa abo ng trahedya. Ang bulwagan ay sumabog sa isang nakabibinging palakpakan. Si Angelica ay umiiyak sa yakap ni Leo. Ito na ang kasukdulan. Hindi lamang ng isang konsyerto, kundi ng dalawang pusong sa wakas ay natagpuan ang kanilang sariling himig. Lumipas ang 6 na buwan. Ang penthouse na dati isang malamig at walang buhay na espasyo ay isa ng tahanan. Ang mga pader na dating blangko ay mayroon ng mga litrato, isang larawan, nina Carlo at Carmen, sa kanilang simpleng civil wedding katabi ng isang lumang larawan ni Don Francisco Sandoval na nakangiti at sa kabilang pader, isang magandang portrait ni Teresa at Mia na ipininta mula sa kanilang kupas na litrato. Ang amoy ng kape at paminsan-minsang lutong bahay ay humahalili sa dating amoy ng mamahaling air freshener. Ang Sandoval Holdings sa ilalim ng bagong pamumuno ni Carmen ay nagbago. Naging kilala ito hindi lamang sa pagiging matagumpay sa negosyo, kundi pati na rin sa pagiging makatao. Naglunsad siya ng isang foundation sa pangalan ng kanyang ama na nagbibigay ng scholarship sa mga anak ng kanilang mga empleyado. Naging patas ang sahod at ang bawat manggagawa ay tinatrato na may dignidad. Si Enrique Vargas matapos mapatunayang may mga questionableng gawain ay tuluyan ng nawala sa eksena. Si Angelica na ngayon ay regular nang bumibisita ang siyang namumuno sa isang non-profit organization na itinatag ni Carmen para tulungan ang mga pamilya ng mga biktima ng drunk driving. Nahanap niya ang kanyang sariling paraan ng pagbabayad puri ginagamit ang sakit ng kanyang nakaraan para magbigay ng pag-asa sa iba. At si Carlo, hindi na siya bumalik sa pagiging isang sikat na concert pianist na naglilibot sa mundo. Sa halip ginawa niyang mas makahulugan ang kanyang musika. Nagbukas siya sa tulong ni Carmen ng isang maliit na music school sa puso ng Maynila. Isang paaralan para sa mga batang walang kakayahang magbayad, tinuturuan silang ipahayag ang kanilang sarili sa pamamagitan ng musika tulad ng kung paano nailigtas ng musika ang kanyang kaluluwa. Isang hapon sa anibersaryo ng aksidente, magkasamang dumalaw sina Carlo at Carmen sa sementeryo. Ang araw ay maaliwalas. Nagdala sila ng 2 pumpon ng bulaklak puting rosas para kay Teresa at mga makukulay na gerberas para kay Mia. Tahimik silang umupo sa damuhan, magkahawak kamay sa harap ng 2 puntod. Walang mabigat na kalungkutan, tanging isang payapang pag-alaala. "Hello, mahal," mahinang sabi ni Carlo. Hinahaplos ang pangalan ni Teresa sa lapida. "May ipapakilala ako sa iyo ng maayos. Si Carmen, ang asawa ko." Tumingin siya kay Carmen na may ngiti. "Alam kong parang kakaiba pero sigurado akong maiintindihan mo. Sigurado akong magugustuhan mo siya." Sumandal si Carmen sa balikat ni Carlo. Tumingin siya sa puntod na parabang nakikipag-usap sa isang kaibigan. "Teresa," sabi niya. "Salamat. Salamat sa iyong pagpapatawad. Salamat sa pag-iwan ng mga liham na nagbago sa aming lahat. Dahil sa iyo natagpuan ko hindi lang ang aking sarili, kundi pati na rin ang pag-ibig. Pangako aalagaan ko siya." Tumingin sila sa katabing puntod. "Hi, Mia," sabi ni Carlo. "Si Tita Carmen mo. Tingnan mo si Papa ngayon, hindi na siya laging malungkot. Tinupad ko na ang hiling ni Mama. Masaya na ako." Nagtagal sila roon, nagkukwento tungkol sa mga nangyari sa nakalipas na mga buwan na parabang ang 2 kaluluwa sa kanilang harapan ay nakikinig. Habang papalubog ang araw, nag-iwan sila ng mga bulaklak at naglakad palayo. Hindi na may bigat sa dibdib kundi may kapayapaan. Pag-uwi nila sa penthouse, ang grand piano ay nakatayo sa gitna ng sala, nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Umupo si Carlo at nagsimulang tumugtog. Hindi isang komplikadong sonata o isang malungkot na himig, isang simpleng melodiya magaan at puno ng pagmamahal.
Lumapit si Carmen mula sa likuran at niyakap siya. Ipinatong niya ang kanyang baba sa balikat ni Carlo habang patuloy itong tumutugtog. Ang kanilang mga refleksyon ay makikita sa makintab na itim na kahoy ng piano. 2 taong pinag-isa ng sakit, ngunit pinagtibay ng pag-ibig. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Carlo, hindi tinitigil ang pagtugtog. Iniisip ko yung gabing iyon. Sagot ni Carmen. Ang gabing ipinahiya kita sa harap ng lahat. Ang gabing nagsimula ang lahat sa isang malupit na pusta. Kung hindi dahil sa gabing iyon, sabi ni Carlo, mananatili akong isang multo. At ikaw, mananatili kang bilanggo sa iyong toreng gawa sa ginto. Siguro iyon ang paraan ng tadhana para pagtagpuin tayo. Siguro nga, bulong ni Carmen. Isipin mo isang sonata ang nagbago sa ating mga buhay. Ngumiti si Carlo. Hindi. Isang pusong tumitibok sa bawat pagtipa ang nagbago sa lahat. Hinalikan ni Carmen ang kanyang pisngi. Salamat sa pagtugtog para sa akin. Tumigil sa pagtugtog si Carlo at humarap sa kanya. Kinuha niya ang kanyang kamay at hinalikan ito. Palagi. Sagot niya, habang buhay. Tumingin sila sa bintana sa mga kumikinang na ilaw ng Maynila. Hindi na sila 2 tao mula sa magkaibang mundo. Sila ay 2 nasirang piraso na natagpuan ng isa't isa at sa kanilang pagkakabuo, lumikha sila ng isang bagay na mas maganda at mas matatag kaysa dati. Ang kwento nila ay hindi nagtapos sa isang palakpakan, sa isang konsyerto. Ito ay nagpapatuloy sa bawat araw na sila'y magkasama, sa bawat tahimik na sandali, sa bawat ngiti, sa bawat notang tumutugtog sa kanilang tahanan. Ito ay hindi isang pagtatapos. Ito ang tunay na simula.